Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon sa part 2 ng lesson natin sa making your PowerPoint more interactive using VBA or Visual Basic Application. Umpisa natin kung paano natin ulit bubuksan yung file na natin na sinave natin as macro. So, una, mag-open muna tayo ng new file. Yan. So, blank presentation tayo. Tapos, punta tayo sa file. And then, hanapin natin yung file na yon. So, browse tayo. So, ito yung file natin. So, open lang natin siya. At mabubuksan na siya as normal view ng PowerPoint. So, to continue, ang next control na gagamitin natin ay option button. So, click lang natin. Tapos, drawing natin dito. Yan. So, ang default name niya ay option button 1. So, every time na magdadagdag ka ng option button, nagbabago lang dito yung number. So, kung pang ilang option button na siyang ginamit natin. And then, palitan lang natin yung caption. So, punta tayong properties. So, for this demonstration, ang gagamitin natin ay true or false. So, lagay natin dito ay true. Ayan. And then, pwede natin palitan yung font. Hanap tayo yung medyo madaling makita. So, ito na lang muna. And then, palitan natin yung size. Okay, ayan. And then, drawing pa tayo ng isang option button. And this time, ang gagamitin naman natin ay false. Then, modify natin yung font. Okay, ayan. So, ito na yung ating option button, 1 and 2. So, ngayon ang gagawin natin, every time na magki-click tayo ng isa sa mga option button na to, ay may lalabas na isang message box. Yung message box, isa siyang dialog box na prompt for a response. Halimbawa, kung ang tamang sagot natin ay true sa isang question, lalabas sa message box na correct answer siya. At kung false naman, lalabas sa message box ay try again. So, halimbawa, ganun yung gagawin natin. So, again, pupunta tayo sa option button na to. Tapos, pipiliin natin yung view code para lumabas yung code editor. Okay? So, ang condition natin, ito. So, pwede natin itong basahin, no? Okay, click natin ito muna. Yan. So, when option button 1 is clicked, so parang sentence natin siya babasahin para mas maintindihan natin. When option button 1 is clicked, ano yung gusto natin mangyari? So, click natin yung code ng message box. So, MSG. Okay. Parentheses. So, ang ilalagay natin halimbawa ay correct. And then, close parentheses. So, take note kung paano natin sinulat yung text natin sa loob ng parentheses, ganun din siya lalabas doon sa message box. So, testing natin. Okay. So, balik tayo doon. Slideshow tayo. So, pag clinic ko siya, ayun, yung message box. Okay. So, gawin naman natin dito sa false. Kapag pinili natin yung false, ang lalabas dapat ay try again. So, balik tayo. Select muna natin yung option button na to and then view code. When option button 2 is clicked, ano naman ang lalabas? Okay, message box, space, open parentheses, okay, quotation, and then try again. Then close parentheses. Enter natin. Pansinin natin no, kapag nag-enter tayo, after tayo makapagsulat ng code dito, ay nagkakaroon ng automatic correction yung ating mga statements sa taas. Okay? So, close natin ulit yan and then testing natin.
So, click natin. Ayun, lalabas na siya. Babalik ako sa true. Lalabas na siya. However, hindi natin nagagawang i-blank yung ating option button kapag na-select na natin siya. Okay? So, gagawa tayo ng command button dito ulit para ma-clear natin yung mga options natin. So, gagawa tayo ng command button. So, kunin natin yung control na yon. Drawing tayo dito. And then, properties. Punta tayo sa caption. Lagyan natin ng clear. Modify natin yung font. Okay, and then close natin. So, this time, nalagyan natin ng code para every time na click natin yung command button na to, mag-clear yung ating mga option button. So, punta tayo sa view code. When command button 1 is click, so anong gusto nating mangyari? So, option button 1 clear. Okay. Ayan. So, testing natin ngayon. So, slideshow tayo. So, may pinili tayo. Correct. False. Try again. So, clear natin. Ayan. So, grayish lang yung nangyari, pero yan yung clear ng ating option. So, pag pinili natin dito, so, mapapansin natin na yung option button natin merong darker circle. Okay? So, click natin. Clear natin ulit. So, yung next naman natin na pag-aaralang control ay yung tinatawag nating checkbox. So, ito yon, yung may maliit na square at may check sa loob ng box. So, select natin yan. And then, draw natin dito. So, yung default name niya ay checkbox 1. So, palitan natin siya. So, gagawa tayo dito ng to-do list para at least makita natin na yung bawat box, pag na-accomplish na natin, pwede nating i-check. So, palitan natin yung checkbox 1. Okay, yung caption. For example, yung to-do list natin ay reading. Okay. So, palitan natin yung font. Okay. So, close natin. Ayan. So, gawa pa tayo ng isa pang checkbox. So, ayan. So, this time, yung second naman natin ay writing. So, pwede natin i-adjust natin to para yan. Yan. So, ang gagawin natin, testing natin. So, every time na mag-accomplish tayo ng isang task natin, i-click lang natin yan. I-click natin yan. So, yan yung purpose ng checkbox. Pero magiging maganda kung every time na makapag-check tayo dito ng isang to-do natin, ay may lalabas dito na word na done, indicating na natapos na natin yung particular activity na yon. So, paano natin siya gagawin? So, balik tayo dun sa slide natin. So, gagawa tayo dito ng text na done. So, gamitin natin yung label.
So, punta tayo sa properties. So, palitan natin yung caption. Okay. So, modify natin yung font. Okay. Okay. And this time, punta natin yung enabled, which is nakalagay sa ilalim ng caption. So, enabled, gagawin natin siyang false. So, makikita natin sa slide natin, hindi siya regular color na full black. So, naka light gray siya dyan. So, close natin yung properties. Okay. So, lalagyan din natin itong writing. So, click natin ulit yung label. Okay. And then, palitan natin yung properties. And then, same procedure. Then, gawin natin false yung enable. Okay. And then, adjust natin ng konti. Okay. So, ang dapat mangyari, every time na i-click natin to, lalabas or mag-full black yung word na done. So, para magawa natin yon, so, click natin yung checkbox. So, ito ay checkbox 1. Okay? Ito ay label 1. So, click natin yung checkbox 1 and then view code. When checkbox 1 is click, so, kailangan babalik sa full black yung word na done. So, label 1 dot enabled is equals to true. Okay. Pag enter mo, magko-correct naman yung kanyang capitalization and spacing. Okay. So, click natin to. So, check natin. Slideshow tayo. So, every time na i-click ko yan, okay, mag-activate siya or mag-enable yung done. So, parang hindi natin siya nakikita kasi naka-check na kagad yung ating checkbox. So, maglalagay rin tayo ng clear button dito para maging activated yung enabled natin at yung checkbox from the top. Okay, so end show natin. So, lagay tayo ulit dito ng checkbox. Modify natin. Okay. So, close natin to. Dito tayo sa view code. Okay. So, when command button 2 is click, so, ano gagawin natin? So, checkbox. Okay. So, close natin. And then, i-testing natin. So, kita natin, nung clinic natin yung clear, nag-gray yung checkbox. Okay? Okay. Ayan. So, tuloy natin yung paglalagay ng code para sa mga controls na nilagay natin. So, ang target natin, so, balik natin, slideshow natin ulit. So, ang target natin, every time na i-click natin, or ilalagyan natin ng checkbox, yung yan, yung reading. So, mag-activate yung done. At dapat, kailangan pag in-uncheck natin yung checkbox na to, kailangan magbabalik siya sa gray. So, ganun din, kapag pinindot natin yung clear, kailangan magiging gray yung checkbox, dapat ganun din yung label. So, paano natin siya gagawin? So, balik tayo doon sa ating coding. Okay, so,
titingnan natin yung code natin sa reading or sa checkbox natin. So, when checkbox is clicked or checkbox 1 is clicked, so label 1 enabled true. So, para maging false yan, every time na mag-uncheck tayo ng box, so, close natin to, ito. So, unahin natin yung clear. So, kapag check natin sila, lalabas yung done, pero dapat pag click natin yung clear, mag-gray yung box. Pati itong label, dapat mag-gray din. So, click lang natin yung clear button. Ayan. Tapos, view code tayo. So, dito, sa command button 2 natin, yung checkbox lang ang nilalagyan natin ng clear. So, ang gagawin natin, yung label 1, okay, gagawin din natin disable or false enabled. So, is equals to false. Okay? So, ganun din yung gagawin natin sa label 2. Okay. So, check natin. So, okay. So, nag-gray na siya at nag-gray na rin yung ating label. So, click natin to, activated. So, ito na lang, hindi pa natin na-activate. So, balikan natin. So, yung checkbox 2, tingnan natin yung code. So, yung checkbox 2 is click. Label 2 dot enabled equals to true. Okay? So, balikan natin. So, tingnan natin kung pwede na maganap yon. So, reading and writing. Okay? Clear na natin. At yan ang second part ng lesson natin about developer tab ng PowerPoint kung saan gumagamit tayo ng Visual Basic application para mas maging interactive ang ating PowerPoint presentation. Kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, i-click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Thank you very much and remember, be kind to one another.